Hey guys! Welcome back to my channel. New updates. So may bagong announcement na naman ang Government of Canada. Panibago na naman ito with regards dun sa announcement nila a few days ago about sa new rules and changes sa Temporary Foreign Workers Program, low wage stream particularly. Ito para dun sa mga visitor visa na mga andito na sa Canada. And then yung mga nagpaplano pa lang na pumunta dito sa Canada again as visitor. Itong temporary public policy na to nag-start during the pandemic, August 2020 nang naglabas ng policy yung Immigration, Refugees and Citizenship Canada or IRCC para mabigyan ng chance yung mga naka-tourist visa or visitor visa that time na makapaghanap ng employer and mag-apply ng work permit dito sa Canada. Supposedly hanggang February 28 of 2025, itong policy na to na nagbibigay ng chance sa mga visitor visa nga or naka-tourist visa dito ngayon sa Canada na maghanap ng employer and makapag-apply ng work permit habang nandito sila sa Canada. Kaya lang, nagbago nga yung status ng economy, sobra yung dami ng intake ng immigrants, including yung students, nandiyan na yung mga permanent residents, and then of course yung sponsor ng mga family members, and then refugees. Para dun sa mga applicants na nakapag-submit ng work permit application before August 28 of 2024, today, ipaprocess pa rin ng IRCC yung application nyo, again, ng work permit. May share ko lang, no, itong changes or updates ngayon sa temporary foreign workers, low wage stream job dito sa Canada, nangyari na to noon nung time na makapunta kami rito. I remember 2014, April. Then, a few months after, nagkaroon ng changes sa policy ng Immigration Canada, particularly sa Temporary Foreign Workers Program. Bakit? Kasi may puti or Canadian na nagreklamo, fast food chain sa, I think sa British Columbia yon, na nawawalan na sila ng trabaho, onti lang yung oras na binibigay sa kanila, and then majority ng mga workers ay temporary foreign workers. So because of that, maraming Canadian ang umalma. And hindi lang kasi sa isang lugar. Maraming lugar sa Canada na ang nakakapansin. And they notice na mas marami na yung temporary foreign workers. Then nag-conduct ng investigation yung federal government, and yun, they implemented the new policy and mga batas na naglilimit sa mga employer, company, na mag-hire ng temporary foreign workers. Kagaya sa nangyayari ngayon, merong ng cap na 10% yung allowed na makapag-work sa isang employer. Which is, same yan na nangyari dati sa amin. So, ang paulit-ulit ko kasing sinasabi sa mga videos ko, para dun sa mga subscribers na nakaka-notice, dito sa Canada, talagang constantly pabago-bago yung batas ng immigration. Kung maluwag sila this season, this year, expect mo na magbabago. Instant. I mean, hindi yan tuloy-tuloy. Talagang anytime maaaring magbago ang policy ng immigration, kung anumang stream yan, na lalo ngayon nangyayari sa temporary foreign workers, low stream job. Bakit? Kasi nga, ang economy ng Canada, nagbago rin. Tumaas yung unemployment rate, and mataas yung inflation, tapos yung pabahay kulang. So, ayun yung reason kung bakit kailangan nilang baguhin yung policy ng immigration. Particularly, dito nga sa nangyayari sa temporary foreign workers, low stream job. Pero parang unfair lang kasi na, 'di ba?
parang nakatutok lang sila sa temporary foreign workers, low stream job. Obviously, base din naman sa mga Canadians and then sa mga professionals na nakakapansin and news na yung mga international students talaga ang dami ng population ng immigrants in the past few years. So, it's unfair to say na gawin na nagpo-focus lang sila ngayon para sa mga temporary foreign workers. Wala tayong magagawa sa ngayon, so naglabas sila ng bagong batas base sa changes na nangyayari ngayon sa economy ng Canada. Kailangan nating sundin, kailangan sumunod ng mga immigrants and then ng mga paparating and then ng mga nangangarap na pumunta dito sa Canada. Kailangan nilang i-adapt yung rules and changes na nangyayari ngayon. And I'm pretty sure in the future magbabago rin to. So yun lang yung abangan ng mga immigrants na gustong pumunta sa Canada as workers, students, and other streams of immigrations dito sa Canada. I hope for the best para sa mga currently naka-tourist or visitor visa dito sa Canada. Hanggang dito na lang mga kababayan, and always keep safe and God bless.